Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ngayon mga boss, si Digong, alam naman ho natin, I would make no mistake about this, hindi ko ho pinoprotektahan ng ating Pangulo. Ako ho'y nagsasalita. Kahit hindi pa naman ho presidente si President Digong, ganito na ho tayo talaga magsalita ng araw. Kahit panahon pa ho ni Pinoy, panahon pa ho ni Gloria, nagsasalita na ho tayo, panahon pa ho ni Era, but then, back then, naging aktibo na lang ho ako nung pumasok na ho si Pinoy. And even yung palagitnaan ho ni De Gloria, they've always been consistent sa aking mga ginagawa. Doon pa sa kabilang stasyon, pinag-uusapan na ho natin mga maiinit na issue. Tayo ho, nag-aanalisa, sinasala ho natin yung mga dapat isala, lalo-lalo na pagkasinungalingan. Malinaw ho ba? Diretso na ho tayo ngayon. Mahalaga ho sa presidente nitong si pangalan Rodrigo Duterte at kanyang administrasyon na ito ho'y manumbalik sa taong bayan yung ho sinasabing empowerment na may magagawa na hindi ho yung sinasabi ng mga taong alang katiyakan tatanggapin na lang ang realidad na meron sinasabing korupsyon sa administrasyon. Wala nang magagawa ang sino mang talpulanong Estas, Judas, Barabas at Satanas na nakaupo dyan na kapag ang korupsyon ay kabahagi na ng kultura natin dito at kalakaran yan sa anumang sistemang gobyerno ho natin. Ang kay President Digong, droga! Unang kanyang sinabi, pangalawa ay korupsyon, mainit na ho siya dyan. Malinaw ho tayo. Ngayon, ay manumbalik ho yung tiwala ho ng taong bayan. Ako ho'y naniniwala sa ganyan dahil yung aking mga binabatayan ho, mga kaninang sinabi na ho natin doon, batayan ho ng persepsyon sa iyong sinabi, sa iyong ginawa at sa resulta ng iyong ginawa. Yun ho batayan ng persepsyon, pananaw sa iyo, nabubuong respeto o pambabastos sa pagkatao mo dahil kay may antot na kurakot. Malinaw ho dyan. Ngayon, doon nabubuong perception. Perception is everything, as I've been saying that a long time ago. Ngayon, sa corruption, alam niyo ho kasi sa droga, mga boss, alam niyo ho ba sa droga? Eto ho, sasabihin ko sa inyo. Hanggang ngayon, mainit pa rin ho talaga si Digong. Talagang sisirain niya lahat ng mga struktura na yan ho'y ginagamit ng sinasabi nating mga sa likod ng droga at sindikato ng droga. Kaya patuloy ho pupulbusin niya yan. At maraming kumukontra dyan sa iba yung dagat, yung mga hindi nakakaintindi, mga dilawan. Sila ho nag-feed doon sa mga nagbabantay lang ho sa atin. Kaya mga kaibigan, eto ho, mga Bitag Live followers and friends, dinidefine ho muna natin. Ayaw ho ni President Duterte na magkaroon ng persepsyon ng gobyerno natin ay pinababayaan isang realidad na ala na ho magagawa, tanggapin na lang natin ang kultura ng korupsyon ay nananatili at mananatili. Abay, hindi ho po pwede yan. It begins now. So, sabihin na ho natin yan, na ang taong bayan ay may magagawa at manumbalik ang tiwala sa gobyerno kasi ang mga kurakot, sinisibak. Sa hanay ho ng administrasyon ngayon ni President Digong, mayroon pa hong susunod. May bahid ka lang ng kunting korupsyon at antot, naku, yari ka kay Digong.